Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa eliminations ng 1-up tournament sa FRBL. So ito na yung panglimang tournament nila. So recap sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga bagong viewers natin. Unang kampiyon, Raffian. Pangalawa, Dave Denver. Pangatlo, Lord Manuel. Pang-apat, Joss. At itong nire-review natin, ang nagkampiyon dito is si Treb. So far, maganda pa yung na tinatakbo ng natin, ng review natin. So para sa akin, yung mga nag-advance is deserve nila. Kasi 'di ba may mga battles tayong nare-review na dapat si ganito para sa atin. Ang nag-advance si ganito, si ganyan. So far sa 1-up 5 malinis pa. So para sa akin, one-sided pa yung mga battles dito, kaya deserve ng mga nag-advance. And ngayon sa huling battle na re-reviewin natin, tignan natin kung magiging maganda yung review natin. Tapos right after this, mag-Ronan versus Tolitz tayo. So pasok na tayo agad sa second round ng tournament para matapos na rin natin to at makahabol tayo sa 1-up 6. So excited ako sa 1-up 6 kasi ang lalakas ng mga kasama doon. May Kilua, may Vicente, si Batman Nudulat, hindi ko pa siya nare-review pero nakikita ko yung mga comments sa kanya. So I think is a good one din. So, yun, merong Batman Nulat, Kilua, may Valden, which is finalist ng 1-up 5. Diba? So, sobrang, compact ng lineup ng 1-up 6, kaya excited ako. Pero, malayo pa ang tatakbuhin natin para doon. Nasa eliminations pa lang tayo ng 1-up 5. Meron pa tayong second round, may semis pa at may finals pa. Pero ngayon, proceed tayo. Yenom versus Jad. Game. Dyan, one-up tournament, let's go! Let's go! Let's go! E pag-begin! Game! Sa pagin! Game! Pangalan niya! Yenom. Anagram ng money. Ano to? Suhol? Yung price na sa round 1? Paano binibigay agad yung cash G? Sa bagay di malupitong kalaban. Okay. Nahirapan siyang i-match up yung tulad mo na wak. Kaya lumapit sa magaling. O nahirapan siya dyan sa pera, kaya kumapit sa patalim. Kung ikaw yung kinatawan, pes babasagin ka body. Parang si Marquez kay Pacquiao, puro suntok sa mani. Di ako nag-ipon maski. Di ako nag-ipon maski. Maubos 40 ko laki. Wala akong balak magtipid, di ko sisave tong mani. Diyabangan mo si Good Kid. Daming sinalihan na liga, walang TF. Oo, sagot niya pamasahe pagkain. Pero nagpatuloy sa larangan. Gago Yenom, yung sakripisyo sa pangarap, yun ang di nababayaran. Kasi pedestal final. Kumukha siya ni ni Lennox. Ako lang ba nakakita? Ako lang ba nakakapansin? Pero kanina ko pa iniisip. Sabi ko parang may na-review akong battle dito sa 1-up na hawig ni Jad. So, yun, naalala ko. Kamukha ni Lennox. Yun lang, para sa akin lang naman.
piso sa pangarap, yun ang di nababayaran. Kasi pedestal finally sa pedestal, may 100k plus na views. Masigit yan sa Urepa. Nainggit lamang tong beta. Kasi kung ano yung nagawa ni GK sa eksena, yun ang di matumbasan ng pera. Okay. Ako, kahit sino, walang presyo, papalagang ko sa gera. Kaya bakit mo ako binibigyan ng money? Di ako natatapatan ng pera. Bakit? Ano sasabihin mo? Baba, unano, dinataba. Mga recycle na info, mga nakalabang ko, ganyang ginagawa. Choker daw at kabado. Performance yung binababa. Pes lagay mo sa akin delikado pag sa plat dinadaga. Okay. Ano, lalagay mo din ang apelido kong 5? Sige, na makita katangahan mo sa lens. Bubutasan mo yung 5, sa bagay diyan ka lang magkakasense. Okay. Kaya sa'yo, di nababahala ang mga G's. Sa'yo yan mag-a-against. Kasi kung bukang bibig mo lang ay 5, di yan nakaka-tense. Tulog. Tense. Let's go. Di nakaka-tense. O baka sabihin, inuunahan ko kagad. Daya. Huwag kang emotional sa entry ko. O sige, butasan mo na yung 5. Total napakasenti mo. Senti mo. Alam kong papatusin mo yan. Kasi walang-wala na nga yan. At kaya niya nga yung binigyan ng 5. At kaya niya nga binigyan niya ng 5 na magkabali ang kalaban. Pinaikot sa money yung skema na makitang wala namang kwenta. Nang sa bigayang bumenta, yun daw ang dilema. Pispak yung ka-30, inintroduce mong pangalan ng pangit ang tema. Bali-balik ka rin manrepa, yung punto mo mema. Kasi Yenom, kakalimutan ka ng tao pag nakilala ka sa pera. Ganda nun. Walang banat para Okay. Gusto ko lang mag-comment sa performance ni Jad. Nagustuhan ko yung performance, nagustuhan ko yung delivery. Ito, sabihin ko muna yung mga thoughts ko doon sa performance niya. First time ko siya mapapanood. First time ko siya napanood. So, ang ganda nung naging impression niya sa akin kasi ang ganda ng delivery, ang ganda ng boses, buo, hindi paos, hindi humihina, hindi lumalakas, sakto lang. Kaya kung paano niya binibitawan yung mga linya niya na para kay Yenom, para sa akin sobrang siksik nun. So, props doon. Pangalawa, yung overall performance, andun na rin eh. So, ayun, yung delivery, yung performance, good sa akin yun. Ang problema lang is the concept. The concept, no? Mismo. Kasi, siya naman nagbanggit, no? Na umikot sa pera yung skema. So, Yenom, money, sa past battles na napanood ko ni Yenom, nilaro na yun eh. No? Di ko lang alam kung sino yung kalaban ni Yenom nung nung time na yun. Pero alam ko napanood ko na yun. And I think that parang Motus ata yun. So syempre, aware ako sa ganung wordplay sa Yenom money. So parang in-expect ko na yun na baka may ganung linya. So dumating nga. So as expected. Tapos ayun, umikot sa Yenom money yung reference ni Jad. Tapos may mga stutter siya, may mga slip ups. So sabi ko nga sa inyo, sa ganitong klaseng tournament, kailangan makita natin yung mga maliliit na detalye, no? So ayun, yun lang naman. Props kasi maganda yung mga naisip niyang laro for money, Yenom. Pero narinig ko na yun sa iba. So nabawasan ng impact yon. Tapos yung sentimo, I think narinig ko na rin yun sa iba, kaya hindi rin ganun kalakas yung impact nun sa akin. So iniscorean ko pa rin naman, pero hindi siya ganun ka full potential. So ayun.
Tignan natin sa rounds 2 and 3, baka makarinig tayo ng mga bagong linya for Jad. Pero round 1 ni Yeno muna. So, game. Ayan, no, let's go! Yo! Di naman magre-rebat. Yo! Big break sa iyo itong 1-up. Para sa akin ito ay warm-up. Di mo ako kaya mag-isa, mangangailangan ka ng back-up. You better watch out! Ito ay shot back. Mga pasabog parang bomb truck. Magbubutasan ka sa likod na parang snapback. FRBL game? Game! Ang haba ng baba. Tas ang iksi ng dila. Ang epic. Sa talambuhay mo, hindi ka pa nakakakain ng pek-pek. Gago. Pasin nyo ba? Hindi abot eh. Di ba? Pasin nyo ba? Kamukha nyo yung batang kumanta ng ako'y sa'yo, ikaw ay... Gago ka? Wait lang ha. Gago to si Yeno mo. Kupal. Hindi, searching na lang. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Di ba? Ganda mo sa paningin. Di ba? Tama nun eh. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihan na. Ganito pa yung tono ng mga ano doon. Sa ilalim na puting ilaw. Lalim. Siya na Anthony Kaputan pero wala nakakatawa. Nakakadala, nakakawalan ng gana kapag hindi prepara. Ito'y katok sa mukha. Ambot ka ababuti pa yung batang manok marunong magkabisa. Ooh. At saka ayaw niya mag-abroad. Real talk. Kasi ayaw mong tinatawag na kababayan. Hindi yan kumakain ng Dunkin. Na yung flavor, Barbarian. ang haba ng baba, tapos hugis kasoy. Ikaw lang yung kilala kong hindi inchik, pero chinoy. Yay! Sabi Bars. niya po, kuya mo mahilig sa buratyo nang hindi mo malunok. One week akong tulog. Paparayan, tanong lang. Nung nagpatsupa ka sa bakla, yung burat mo nilunok? O hindi daw. Walang net sa inyo? Yung data ipit or so slow? Gago, tamod yung pinapaspik or swallow. Kaya, paano mag-i-stand up kung may problema sa height? Kulang sa size, talagang lulubog karir mo pagtapos mo sa aking slide. If you married to the game like 299 ring, but yung purpose ma-maintain na to propose to your wife, gusto mo ng konting advice? Suwabe at nice na kung gusto mong magka-ring doon, look at the price! At suicidal ka pala? Oo, di mo yan matatanggi. Kaso naputol lang yung lupit nung sinubukan mo magbigte. At kilala Naputol yung lubid. Sinubukan magbigti. Narinig ko na yon. Sa mga comedy MC sa Flip Top. Hindi ko alam kung kay Jonas, kay Slack One. Hindi ko matandaan kung kanino, kay Creeply. Basta sa mga joker ng hindi kay Sinyo, hindi rin kay Husky. Pwede rin kay Husky. Basta hindi kay Sinyo, hindi kay it's either Slack One, Jonas, Husky, or Creeply. Doon lang sa apat. Hindi ko lang matandaan kung tama ako. Pero parang narinig ko na yun. At suicidal ka pala? Oo, di mo yan matatanggi. Kaso naputol lang yung lupit nung sinubukan mo magbigte. At kilala niyo si Mamboy? Yung may dalang itak? Nakatagaan mo yun. Lasing na lasing pero wala ka nun dala. Nakita ko yan, pailing-iling, nakikipag-espadaan na pala. At yung baby Gago. lagi kayong gumagala ng nanay mo sa kubaw. Ginagawa kang props ng nanay mo na badyaw. Nangihingi, nanlilimos, para may panggatas. Sa aso niya na chow-chow. Pinapasip-sip naman yan ng milk eh. Kaso haw-haw. Alam niyo yung haw-haw? Hindi. Haw-haw. Kaya, paano makakaslice tong may dala na knife, wala kang titulo at rights? Homeless ka na guy, mahina na device, mababa lang yung bytes, talagang mag-i-intermittent kapag nakikikunik lang ng lines. Time. Baka lang banat para kay Jad. Okay, kay Yenom yung round 1. So, sa maraming aspects, pinakita ni Yenom yung pagiging well-rounded niya dito. Andun yung jokes, andun yung bars, diba? So, dun pa lang, sa writtens pa lang, makikita natin na lamang si Yenom doon.
Si Jad kasi nag-focus siya sa technicals 'di ba? Tapos sa wordplay, sa nameplay, doon umikot. So, okay yun. Sabi ko nga sa inyo, okay yung performance ni Jad, okay yung delivery. Kaso nga lang may mga slip-ups, then umikot sa isang angulo, isang reference, yung Yenom, Manny, which is na nawala ng, hindi naging ganun kalakas yung impact kasi narinig ko na yung mga ganong klaseng wordplay, nameplay kay Yenom sa mga past battles niya. Then kay Yenom naman, ayun, well-rounded, pinakita niya yung pagiging well-rounded niya dito. Kompletos recados, andun yung jokes, andun yung bars, andun yung mga references, andun yung jokes niya sa umpisa. Hindi na siya nag-rebut pero instead of maging slow start siya, kasi walang rebut minsan kasi sa rebut nakukuha yung momentum pero props doon kasi hindi na siya nag-rebut pero nakuha niya kaagad yung momentum niya, kaya Yenom yung round 1. So, bigyan ba natin ng 10 points? So, hindi, 9-7 in favor of Yenom. So, ano pa, mag-expect pa ako sa rounds 2 and 3 ni Yenom ng mas malakas. Kaya 9 muna siya. So, kay Jad, looking forward din ako sa rounds 2 and 3. Pero, round 1, Yenom yun, 9-7. Jad, let's go! Sabi din. Tuturuan niya daw mag-anagram si Good Kid. Nung narinig ko round 3 mo sa kanya, tol, sabi ko labo. Sabi ko sa kanya labo. Hirap na nga kami intindihin si JK, paguguluhin mo palalo. Paguguluhin mo palalo. Yung Good Kid, pasaway na bata, puta pa uso. Wag mo na baliktarin yung Good Kid, tol, sakit na sa ulo. Yung nadamit, ginawa niyang tinamad. Wala akong makitang meaning. Basta lang nabibitaw. Kaya pala binaliktad yung damit, yung punto, naliligaw. Binaliktad rin yung bat, sa tab. Grabe bumuhos, panalo sa talya. Yung bat ginawa mong tab, batya. Sarap gripuhan ng madala ka. Kaya pala nadamit yung tinamad. Paano malala ka? Kasi pati ba naman tab, binaliktad, wala na palang gana. Sabi niya pa kay Ahento, tigil mo yung kakaotab, o gag, dapat dito, Gino Jombag, dapat dito, Gino Jombag, pag di pa nag-ogab. Putang nina mo! Kaya pala maging tamod ni mo, tanda mong lunukin. At kaya rin pala baliktaran yung sandata yung gustong laruin. Ang pangit ng trip mo. Yung paandar, di pang kaliber. Yung paandar, di pang kaliber. Pag yung Jad, ginawa niyang dodge. Sakyan nyo itong challenger! Okay. Dodge challenger. Okay. Kasi daw yung anagram. Dapat mo yung pagdamot. Puta kayamot. Sa baliktaran bagong hari. Tayo ng kamukha ni Lennox talaga Props kay sorry kay Lennox pero sa point of view ko lang naman. Yun. In-improve na Mark 3. Master daw yung anagram. Dapat mo yung pagdamot. Puta kayamot. Sa baliktaran bagong hari. In-improve na Mark 3. Tinalo mo si Hex. Di dahil kinulang sa letra. O ikaw yung bumenta. Uloy all 3 rounds siyang umuubo. Ang naspit niya lang plema. Sinabihan mo pa siya ng buti yung 2 si Ran may porte. Grabe to lang. Dinaan sa gamot yung may sakit kapag magaling. Pil na pil mo naman. Okay. Tawag mo nga sa ambulance. Tol, gumagana pa ba to? Sa bagay, ambulance may isip mo kung 50-50 yung takbo. Alam nyo anong liran niya doon sa ambulance? Nice. Concrete nails. Ayos. Concrete nails. Putang ina mo. Ayoy, nag-joke. Nagbanggit ako ng concrete nails kaya napa ako. Concrete nails. Alam nyo bakit? Ulitin ko Alam nyo ano niran niya doon? Alam nyo ano niran niya sa ambulance? Concrete nails. Putang ina mo. Nag-joke lang.
nail it. Kung usapang katangahan, kamangmangan, di mo magamit ng maayos yung concrete nails. Tagapako ka pa naman. Sayang. Sayang. Sarap ipupok sa simento. Sayang. Talbait sa tigas neto. Di nangangahoy ka lang hoy, di ka pang konkreto. Kaya ngayon, nung maalingasaw na yung baho, kaya nangangamoy itong beach. Kasi parang public toilet lang, halo-halo na yung shit. Kaya sa style mo nahiram, pabalik kang tinagtad. Kaya yung sakit, manunuot. Kasi yung nadamit mo, tinamad. Sayang. Ede, ito, real shit. Mas malakas yung approach ni Jad dito sa round 2. Mas malinis niyang naitawid, mas na-deliver niya ng mas maayos, mas tumatama kay Yenom yung mga punchlines niya, tapos kalat na, hindi na siya umikot sa isang angulo, andito na yung line marking, ang dami, 'di ba? Gusto ko yung round 2 ni Jad, kaso nag-choke. So, yung choke ang naghatak pababa sa performance ni Jad. Let's say walang choke, papalag yung round 2 ni Jad dun sa round 1 ni Yenom eh. Ganun ko siya nakita na ganun ko pinagtapat yun. So, para sa akin, malakas yung round 2 eh ni Jad. Hindi lang niya naitawid talaga ng malinis. Sayang. Effective eh. Effective yung mga reference niya, yung ambulance, ano yung nirime niya doon, concrete nails, tapos, di ba, ang dami. Diba? So, ang ganda sana nun, Jad. Tangina, props sa round 2 mo, solid yun, pero nag-choke ka, kaya kailangan kong ibigay or kailangan kong babaan yung score dito. So, yun. Round 2 ni Yenom. Pakinggan natin. Pangalang banat kay Yenom, let's go, laban to! Yo, game! Game! Puta! Puro ka pera, masyado ka na nasisilaw. Binabanggit pa yung slant rhyme, puta. Sasaktan si Araw. Yo, game, round 2, game. Yeah! Yo! Parehas tayong pahinto-hinto. Ako pahinto-hinto sa battle. Kasi may responsibilidad na. Ikaw pahinto-hinto habang bumabattle. Kasi irresponsibilidad ka. Battle MC ka. Alam mo, responsibilidad mo. Naturingan kang JD Jack Daniels pero madalas ka ng hilo. Gragi na. Di pa tapos yung battle, puta ang whack, brad. Kung yung battle nga di mo matapos, tapos ka sa akin in one shot. FRBL game? Yeah! Ang dami mong kinukuhang linya. Obvious ka na, Tiff. Yung iba galing ibang bansa, OA pa mag-spit. Kaya I check na parang CVI, ito ay DTI para sa stock mong na-shift. Cause you're selling your product na wala namang permit. Tapos, pati si Rightus One, dinadamay mo. Sa rounds mo sinasalpak. Naka-wheelchair na yung tao, pilit pa rin pinapadyak. Gets namin yung puntong lumpo, tapos siya umakbang. Ayun yung kanyang pinutulak. Yung akala niyang magraran, di man lang tumakbo sa utak. O, di ba? Nung binanggit mo si Rightus One na choka, tapos nagkamot na lang ng baba. Isang kamo, 30 seconds, ganun kahaba. Tangina mo, 30 seconds ka na choke. Tapos sabi niya po, sasabihin mo ito si Baby Ama. Baka Baby Ama ang hapong-hapo. Kasi nung nakaraang pinakita mong kalbo ka, para ka dun lato-lato. Okay. Sino si Baby Amang? Walang ganon, ulul hangal. Yung wallet ko tsaka mukha mo parehas ng makapal-kapal. Sinasabihan pang support ka rival niya. Ikaw tong kupal-kupal, yung kalaban mo lato-lato, pero ikaw otal-otal. Ganun ba laruin yan? At kung sa tingin mo this is your home, well, wala ka na sa safe zone. At kung sa tingin mo this is your home, well, wala ka na sa safe zone. May mauhulog kada tawag na parang nasa payphone. They know malasend mode. Silent glavis of wisdom. Yung kamao ko parang bibig. Parehas nakatikom. At real talk, kinursunada yan. Sa Caloocan. Kaso yung umupak sa blay. Pagsakal sa kanya, hiwa yung kamay. Pag binaril ka sa mukha, sa baba yung headshot. Ang hirap mong i-choke, may tagaharang pag hinedlock. At day one ka ng motus,
Tapos 2 years ka na nakabattle, bangis. Panay starter at choke, walang hard punch, puro the please. Kung ako si M-Zyte, matagal na kitang inalis. Gusto mo ko makalaban? Sige, pagbibigyan ko as wish. Kailangan mo mag-research na parang manuscript ako ay man of steel, hindi lang flex kapag sinabi nga. Manifest, komedyanteng laos, banana split, nasingit lang sa list. Matagal ka ng binuro, binaon kaya tong inimbak panis. Yo, done. Tangina, joke na ako, body bag pa rin, no? Okay. Naunahan ako ni Jad. Round 2. Hindi, sige. Ganito. Nahirap eh. Dalawa yung choices eh. Para sa akin. It's either bibigay ko kay Jad or ibibigay ko ng tabla. Nag-slow down si Yenom. So, hindi ko ina-expect na mag-slow down si Yenom kasi ang ganda ng performance niya sa round 1. So, I'm expecting na kahit pa paano tawag dito, mapantayan niya yung performance niya sa round 1. Pero sobrang nag-slow down eh. Hindi masyadong agresibo yung mga linya niya. Hindi masyadong tumatama. Diba? So, nawalan ng effectivity yung round 2 ni Yenom. So, ang hirap yon kasi round 2 ni Jad, nag-choke siya, pero effective. 'Di ba? So, sa dikit na paraan, siguro, I'll go with Jad sa round 2. Malakas yung round 2 ni Jad, men. Sabi ko nga, pwedeng pumantay yon sa performance ni Yenom sa round 1. Ganun kalakas yon kay Jad. Pero, yun nga, nag-choke siya, kaya kailangan kong babaan. Then, syempre, I'm expecting Yenom to be aggressive also. But it turns out na hindi naging ganun yung performance niya sa round 1. So, I think bigyan natin ng 7 points si Yenom dito. Mababa talaga. Hindi talaga siya ganun kalakas. Pero, Jad, props, bigyan natin ng 8 points si Jad dito. So, kanya yung round 2. Yenom, 9-7 round 1. 8-7 sa round 2. 15 to 16, lamang pa rin naman si Yenom dito in overall score, pero per round tabla tayo. Mas effective si Jad in terms of punchlines. Nagkaroon lang ng problema sa performance. Si Yenom naman malinis pero ineffective. So, kailangan mong timbangin eh kung magbe-base ka ba sa performance pero ineffective or magbe-base ka sa mga punchlines na tumama. So ako, sa preference ko, I'll go with mga punchlines na tumama. Kasi, parang ganun din naman eh. Kung malinis mo na-perform yun, tapos maiilang mga punchlines, may mga punchlines pa rin na hindi tumatama. Tama? Sa akin, ang thoughts ko doon, nag-choke si Jad, malaking kabawasan yun, syempre. Kaya hindi natin pwedeng bigyan ng malaking score si Jad para sa akin. Pero, yung mga punchlines na tumama kay Yenom is mas marami compare sa mga tumama na linya ni Yenom kay Jad. So, kahit na nag-choke, mas marami pa rin tumama na linya si Jad. Kay Yenom, hindi siya masyadong malinis siyang naitawid, walang choke pero hindi masyadong tumatama. So, ganun yung naging preference ko. So, yun, Jad sa round 2. So, I think sana malinaw yung breakdown natin sa scoring. So, round 1, Yenom, 9-7. Round 2, 8-7, Jad. So, 15 to 16. Round 3, deciding game. On kaya tong inimbak panis. Yo, done. Tangina, joke na ako, body bag pa rin, no? Nagpalaglag daw ng anak si Ahento. Kamusta naman yung anak mong namatay sa sakit sa puso? Puta, kawawa. Mas masakit yung left him broken heart, lalo nung tinanggi mo yung bata. Pabaya kang ama, kaya ganun. Hinayaan mo mamatay na may butas yung puso. Kasi wala ka nun. O nasan? O snitch, kinuntent mo. Nag-miss tong invento. Didibdibin na itong bench di kontento. Kahit dis di kompleto. Etong dis di to kwento. Tinitira yung heart parang cheese escudero. Uy! Nice! Kaya galit Ganda sa'yo nun. si Crystal eh. Kasi yung body mo Ganda nun. maitim. Lalo nung namatay anak niyong si Light, mas nagdilim yung paningin. Paano pinabayaan ilaw ng kanyang anak?
ilaw ng kanyang tahanan at anak niyang si Light. Tol, ang iwanan ng inyong anak. Tol, ang iwanan ng inyong mag-ina, hindi yung Bright. Proud niya pa nga sinabi kay Ento na iniwan niya asawa niya. Sarap mong bulagin. Pambihira. Kasi kahit gaano ka transparent yung kristal, yung value di mo nakita. Kaya yung pangalan mo, sumasalamin sa'yo kung gaano ka tanga. Kasi binaliktad na yung money, yung kristal di pa rin nabigyang halaga. Kaya kay Crystal clear na yung sugat na tamo, mga trauma niya sa'yo. At hindi na babalik, kabiyak mong si Crystal. Itaga mo sa bato. Kasi sino pagmamalaki mo, si Flor? Mukha ngang talampakan. Di nga kagandahan. Di dapat kaawaan kasi anong aasahan mo sa Flor? Dapat lang Tinatapakan. Ganyan pagtigang. Kahit ano pinapatos para sa batuta. Pag kinikis mo siya, tol, ano tawag doon? Halik sa lupa. Kasi pinagpalit yung kama sa sahig. Wala man lang amor. Binitawan yung kristal kaya ang bagsak niya sa floor. Kinupok mo pa anak niya sa ibang lalaki para masabi pamilya? Ha? Di nga. Puro pambabatok naranasan sa iyong kalinga. Pambabatok sa kalinga. Kaya tama ka na. Wag nang magribat pa. Kung magbabalik ka, ibalik mo na lang siya sa tunay niyang ama. At last, kung wala kang natutunan, sana yung asawa mo makunan. Gogo. Personal siyang atake. And bumalik sa tangay na sayang. Round 2 yung pinakamalakas ni Jad. Nag-choke lang. Pero round 3 bumalik sa aura ng round 1. So bumaba ulit si Jad dito. Tsaka ineffective kung paano niya dinideliver, no. Hindi nagiging convincing yung mga linya na naisip niya. So isa 'yun sa mga reasons kung bakit nag-slow down si Jad. So 'yun. Round 3. Yenom. Ulit ba na tayo, Yenom? Let's go! Tangina, grabe, no? Tangina, grabe, no? Napakahusay. Namatayan daw ako ng anak, yung mga anak ko nasa bahay. At saka, dapat may round trip pa ako, magpapaliwanag tuloy ako sa asawa ko. Mami, hindi ko kilala si Crystal tsaka si Flor. Hindi ko talaga kilala yon. Yung ganyang mukha, ang tawag dyan, magiliw. Yung asawa mo, parang palabunutan na itik. At saka nang dadamay ng anak, para yung bara tumalab. Puta, grabe. Teka lang. Okay na yun. Wala akong anak, mami. Wala akong anak sa iba. Kami naman sila, may round 3 ako eh. Desperadong MC pa, puta. Napatayan ako, dinadamay. Sana bago mo ako husgahan, danasin mo muna magpakatatay. Aray! Diba? Yung parang di ka makatulog kapag yung kalusugan ng anak mo di mo matiyak. Yung mas nasasaktan ka kapag sila umiiyak. Mapangusgang dila, mapanilip na mata, palibasa, hindi mo pa nararanasan maging ama. Round 3 game? Yeah! Yung laban niya kay Eros Miguel, paano yung choke, Patrick? Kada mawawala sa linya, iinom na lang ng tubig. Given na yung choke, pero may napansin lang akong lap trip. Mas mahaba pa yung baba niya sa bote ng summit. Gago. At iba't ibang papel nililig, ini-stitch ng bobong yan. In-expose na to sa pagnanakaw, puta ang hassle niyan. Panay kakuha sa iba, proud pang nang i-scam, nagtatahi ka ng kwaderno, anong linya yarn? Tapos yung laban niya kay Genesis, nag-Bible verse pues, hindi yan tatagos. Manipis pa at kapos yang, dalampan na po, sinugo galing motus para, bigyan ka ng cross, malakata ng bagong hasa ngayon ka, magtawag ng Diyos. Nagpa-Bible reference, puta, di bagay. Kung ultimo nga relihiyon, nag-aaway-away. Tapos gusto mo paniwalaan ka,
tumal ang umay kasi when you are sincerely praying, dapat hindi ka maingay. Gusto mo ng aral, pues, huwag kang pipikit, aba. Baliwala ang tanyag dito sa Maynila, dapat madiskarte ka. Gusto mo ng pag-abante, eto gasolina. Kung ayaw mong maeskapo ng ganid, huwag kang magdodroga. Oo, galing kay Looney yung mensahe. Hindi kung kani-kanino man, kung mas epektibo pa rin yung salita ng tao lang. At umabot ka ng semis, paano yung kalaban hindi tumuloy? Papaano nakilatis tong pagnanakaw ng abnoy? Yung iba galing kay Spice. Yung sangkap mo nangangamoy. Mahilig ka kasing magmekos-mekos, inindyang katuloy. Tsaka ang baho mo, bakit amoy kang masala? Magaling ka daw magrapa. Sa baba inuul mo yung shawarma. Kaya hindi ka Gago. makikilala na parang gab kalubad, puputulan ka ng dila instead na mabulag to see how your fucking life kung gaano ka kupad. Total sobra ka sa baba, donate mo kay Kiluwa. Gago. Gusto niyo ng joke? Yeah. Eto, simple lang yung angle. Yung 1 by 1 pick mo, rectangle. Paano ang haba ng muka? Parang naipit ng 2 wall. Siguro nung iniiri ka ng nanay mo, nagmamuscle control. At isang beses nang nagapi, pero mas Narinig ko na yun nag-muscle control. Narinig ko na yun sa ibang battle. Hindi ko lang matandaan ko kanino. Ano na lang, comment nyo na lang kung kanino. ang muka, parang naipit ng 2 wall. Siguro nung iniiri ka ng nanay mo, nagmamuscle control. At isang beses nang nagapi, pero mas dinoble pa. Pagtayo, sinigurado ang laro madomina. Yung mga sangkap may formula. Pag may sumakop, kudita. Pag ako pinulot sa kangkungan, ang labas, Diyos Mohika. Time. Nice! Barbier, magingay para sa laban na yun! Yo! Yo! Okay, so round 3, I think malinaw naman sa atin na nakuha ni Yenom yon. Strongest round ni Jad, round 2. Mas malinaw sana niyang nakuha yon kung hindi siya nag-choke at nagtuloy-tuloy yung performance niya. Props, maganda yun. Pero round 2, kanya pa rin yan para saan, even nag-choke siya. Round 3, sobrang lumaylay si Jad. Parang bumalik yung performance niya sa round 1. So, final score is 22 points for Jad kasi 7-8-7 yung score ko doon. Round 1, 7. Round 2, 8. Then round 3, 7. So, that's 22. Kay Yenom, strongest round niya naman sa akin is yung round 1. So, 9 points for him on that round. Tapos bumaba si Yenom sa round 2, naging ineffective 7, so that's 16. Tapos sa round 3, it's either 9 or 8 lang naman yon, pero naging well-rounded pa rin si Yenom sa sa round 3. Even slow start, may mga rebuttals, hindi niya nakuha yung momentum niya sa rebuttals, pero habang nagpe-perform siya, nakukuha niya yung mga effective na linya for Jad. So, siguro, bigyan natin ng 8 points si Yenom sa round 3. So, 9, 7, and 8, 24. Tama? So, 22 to 24, rounds 1 and 3, Yenom, round 2, Jad. Yon. Yo! Yo! El Patron Resto 5-0! 5-0. Pero yun, ang boto ng Jurado 5-0! Magingay para kay Yenom! Congrats kay Yenom, shoutout sa kasama ko si Sigil, sa jowa ko, kay Christine. Shoutout sa Katrasa Brothers, sa lahat na nagpapalala. Audience yun. Joe Sharap, Yenom, audience yun. Panalo tayo yun. Plug ko lang siyempre yung Pasig. PSG Rap Battle League, abangan nyo yan sa Pasig. Tsaka siyempre Motos Battle League for BM. Salamat. Yo, Prince. Round 1, malinaw sa akin, bro. Round 2,
malinaw sa akin kay Jad, round 3, Yenom. So, sobrang hirap niya, sobrang dikit lang nun, promise. 5-0 man, pero para sa akin, sobrang dikit lang ng battle. Kaya ako binoto si Yenom kasi magiging draw nga sila. Bumasa na lang ako sa linis ng performance. At nakuha yun ni Yenom. Pero kung sulat sa sulat lang, kung hindi nag-choke si Jad, overall, bibigay ko sa kanya yon kaso nag-choke siya. Pero nakuha niya pa rin yung round kung saan siya nag-choke. So, round 1, draw, round 2, Jad, round 3, Yenom, binasa ko sa performance, Yenom. Okay. Ngayon, AJ, binoto ko si Yenom, pero tagilid kasi para silang malakas. Yung disadvantages na lang yung yung tiningnan ko kasi yung disadvantages ni Yenom, umikot yung bars niya mula round 1 hanggang round 3 sa baba lang. Tapos kay Jad naman, nag-choke kasi siya, tapos nag-stutter. So, binoto ko 2-1 kay Yenom. Atticus, Jad versus Yenom, binoto ko 2-1. Yenom, sa round 1, medyo ang dragging ng mga starter ni Jad. Though nalaro niya na maayos yung pangalan ni Yenom, na-dominate naman ni Yenom yung round 1 dahil sa performance niya. Round 2, binoto ko si Jad kasi nanatili yung pagiging creative niya sa paggamit ng mga linya niya, ng material niya. Samantalang si Yenom naman, nag-stick siya dun sa angle ng baba. Then, round 3, kala ko ang convincing nung round ni Jad. Kaya tingin ko, kala ko madodominate niya yun. Pero na-dominate ni Yenom yung round dahil sa mga rebat niya. Tsaka dun sa mga pasundot-sundot niya ng mga iba't ibang angle. So yun, 2-1, binoto ko si Yenom. Parehas kami ng boto ni Atticus na 1 and 3 Yenom. Yo, Dykes, Jad at saka Yenom, binoto ko si Yenom. Round 1, binigay ko kay Yenom. Round 2, Jad. kay Jad. Kasi partida nawala pa siya nun pero yung mga binitawan niya, mas nalamangan niya Yes, si totoo. So, draw lang, nag-base ako sa round 3. Para sa akin, kitang-kita ko na nakuha ni Yenom yung mas na dumina niya yung binitawan na round 3 ni Jad. So, Yenom 2-1 para kay Yenom sa akin. Parehas din kami ni Dykes ng boto. Jad versus Yenom, binoto ko si Yenom. Every round dikitan lang sila. Nung round 1, possible na kay Jad yun ang kaso, na-stretch masyado yung main play sa Yenom. Then round 2, yun, nag-choke yung Jad. Tsaka hanggang sa round 3, consistent si Yenom, si Jad nakakakuha ng crowd reaction. Pero kasi yung pag-post ni Jad, nagmumukhang stutter. Kaya nagmumukhang mas consistent yung kalaban niya. Dikitan lang, pero all 3 rounds binigay ko kay Yenom. All 3 rounds Yenom. Okay. So, I think meron tayong kapares na Dykes at sino yung isa? Basta may isa tayong kapares. Basta si Dykes yung isa. Okay. So, that's it. And ayun yung huling battle review natin sa eliminations. So, ayun, proceed na tayo sa second round. It's Ronan versus Tolitz. Ito, pasikip na ng pasikip yung match-up. May sa kabilang bracket merong Jabo, tsaka Val. Puta, anong klaseng battle yun? Diba? So, ito muna, Ronan Tolitz. Excited ako sa second round, no? Kasi, yun nga, pasikip na ng pasikip. And, naging maganda yung review ko sa first round ng tournament. Kumbaga para sa akin, yung mga nag-advance sila talaga yung deserving. So, ayun. Excited ako. So, pahinga lang, edit, tapos proceed sa second round ng tournament. So, okay. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.